So ano bang meron? Pag-usapan natin itong mga eksena, napakainit na banat ni Jam Magno at tinawag niya nga di umano na fake news peddler si Manang Babalina Amy Marcos. Wow naman! Wow! Wow! Oo, halika na. Game. Ito na oh. Yan. Nako. O, Jam, pasok. Ano ba meron? Sabi niya kasi may pasabog daw si Jam Magno eh. O, pakinggan natin. May bunta guys. Before I post my pasabog for today. Your pasabog? What post? Chirrit to stop. I just wanna make this video as calmly as possible because I haven't had my morning coffee. Yeah, me also. I'm just having my coffee right now. And guys, I want you to know that no matter what I do, I do it for you because this is the day that the Lord has made. Yes. Todo na to. Woo! Wow naman! Wow! Wow! Woo, grabe! Yeah! Tara. Sorry. Sorry na natin. I wanna talk about this because it's been a while. Yeah. And I wanna address it so it's out. Okay. It's the first thing that comes out of my feed today. Today. So that the rest of the day I could just be me. Okay. Okay. First of all, Yeah. ayoko talaga pag narinig ko na tinatawag si Senator Amy Marcos na babalo. Bakit naman? Bakit ayaw mong tawagin si Amy Marcos na babalo? Asawa ni? Alam mo yung tuwing naririnig ko yan, I really don't agree. Because insulto talaga sa legacy ni Babalo. Sa bagay, tama nga naman. Buti na lang, hindi ako, tinawag talaga si Amy Marcos, Babalina, di ba? Babalina o kaya MJ. Anong MJ? Michael Johnson? Hindi. Michael Jackson. Hihi! Bakit? Yung nose ba? Di ba? Babala. Na makompare siya kay Amy Marcos. Insulto sa pamilya ni Babalo na alam na siya ay isang mabuting tao, isa siyang institusyon sa pagkakomedyante niya, at talagang nakakatuwa pag pinapanood si Babalo because Talagang nakakatawa si Babalo. I grew up watching Babalo. Wow! Nangano ka eh, no, ha? Wow, what kukumpara mo ko kay Amy, ha? Actually, si Senator Amy Marcos, hindi siya si Babalo. Siya si Babala. Yun, Babala. Asawa ni Babale. Babala as in fake news peddler na senator pa man din. Amy, Amy. Tinawag ka rin dyan, Magno, oh. Pagawain mo na si Direk Gasolito ng pansagot. Gawa na ulit kayong video laban dito, oh. Sige na, utusan mo na si Gasolito mong direktor. Boom! Diba? Babala. Asawa ni Babali. Wow naman! Wow! Wow! Bakit? Bakit? Let me start off by saying that I used to like Amy Marcos. I used to. Okay. I even made a video saying that it would have been a good idea for Sara Duterte to be president and Sabi ni Mary Alvarez, wag na babalo. Babaliw na lang. Pwede rin. her vice president kasi babae na tandem finally. But then I realized we cannot have an incapable president and an insecure vice president together. We would be in a much worse shithole if we did. Yeah, I agree on that. I agree on that what you said because I conclude that all of my classmates has dirty fingernails. Kaloka.
Wow, imbis na pa ganon. Pa ganon. Wow, Bernie. The reason why, I have 3 reasons why I don't think that people should take Amy Marcos seriously. Sige nga, ano nga yung 3 reasons na yan? First of all, Ah, she lies. sinungaling ka pala, Amy Marcos hindot ka eh. Sabi niya, hindot, ano ka daw, sinungaling ka daw. Wow naman! She lies. Oh. Isn't she the reason why we believe that PBBM is a good choice? Ah. Didn't she endorse him as her brother? Oh. Di ba? Tapos ngayon, iinsultuhin niya, right? Iinsultuhin niya, sisiraan niya. And yes, paninira ito because sa panginginsulto niya sa presidente, ang ginago niya, hindi lang naman yung kapatid niya, ginago niya ang buong bayan. Tayo naniwala sa kanya sa endorsement niya. Correct. Anong kaibahan niya kay Sara? Walang kaibahan. Pareho sila. Hindi ba? Now, number 2. Sa tagal-tagal niya bilang senador, and you can check how many terms she's had or how many years she's been in public service. Hanggang ngayon ba naman, ang kanyang ginagawa ay ang paglilin lang sa taong bayan. Totoo yan mga kaiksena, kagaya ng pinakita ko sa inyo kagabi lang, yung tungkol sa pork, yung parang, hindi pala parang, yung mukhang tanga nilang video clip tungkol sa pork na eksena nila. Kung gaano kasinungaling si Amy Marcos doon at ginagago yung taong bayan. Na nagmamalinis siya na walang kasalanan at siya yung nagbubunyag kuno, di ba? Tungkol sa nangyayaring paghati-hati ng pondo, pagnakaw, ganyan-ganyan. Hindi niya alam na isa siya sa kasama doon. Senador siya. At sa huling baraha, sila yung huling hawak ng pondo ng bansa o yung ating tinatawag na budget. Senador ang huling hawak bago ibigay sa presidente. O di ano katangahan na meron sa mga senador na gagaya ni Amy Marcos, di ba? Hindi nyo nakita. Ang dami yung kinukudaan ni Amy Marcos, tumaas. Ba't pinayagan yung lumusot? Kundi ba naman din kay sandamakmak na mga ugok? Diba? Maraming salamat ang pilibustera ha. Paglilin lang sa isang napaka-basic lang naman sana na truth about a budget process. Correct. O, tanongin ko kayo mga kaiksena bago sa magsalita Saan nagsisimula ang paggawa o pag-deliberate ng pag-deliver ng budget? 'Di ba? Saan una nagsisimula? Ito sabay-sabay niyo na sagutin Saan una nagsisimula tumitigil? Pangalawa, saan susunod 'yon? Pangatlo, bago dumating sa presidente. Sagot nyo, una dito number 1, number 2, number 3. Kumbaga, 3 proseso pagdadaanan ng budget. Dadaan muna sa blank, dadaan sa blank, at pagdadaanan sa blank, and then, presidente. Diba? Pero yung ginawa ni Amy Marcos kagabi, ipinakita ko sa inyo, diba? Ginagawa niyang tanga yung mga kababayan niyang Pilipino at mga DD shit. Tayo alam naman natin kaya nga tayo pumapalag kay Amy Marcos hindi tayo maloloko 'Di ba? Una dadaan sa Congress, susunod Senate, tapos magsasanib puwersa BICAM, 'di ba? Senate, Congress. Pag natapos bibigay na sa presidente, 'di ba? Ang kagaguhan 'yon. Congress, Senate, President. 'Di ba sira ulo? Process. How are budgets being made? Sige, I'll give you a little rundown, makinig ng mabuti. Ang atin pong budget ay nagsisimula sa Congress. Totoo ho yan. Galing sa Congress ang budget na dinideliberate and ngayon, dahil kay former Speaker Martin Romualdez, ito ay naging open sa public. Depende ito sa sinabi niya na ito mga kaiksena. Ito hindi mo masasabing fake news Binalita yan At saka nung nasa pwesto pa si Romualdez, sinabi niya yan, 'di ba? Sige, open natin sa taong bayan niyang
mangyayaring tawag dito tungkol sa budget. Noong mga nakakaraan, pinablik ba yan? Di ba hindi? Wow naman! Wow! Di ba? Kasi Wow! request ng nakakarami o request ng mga didilis lalo, i-ano daw, para transparency, i-public daw. O, pinayagan ni ano, pinayagan, sige, public natin yan. 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 Wait lang nag-message lang, may nag-message lang. O, tuloy tayo. Nibitahan pa nga ang iba't ibang grupo para makisali sa pag-uusap ukol dito. Okay? Ngayon, inopen yan pagkatapos ng mapag-usapan ang budget sa Congress. Dumadaan ito ngayon sa mga kamay ng senador. 'Di ba? O ngayon, ano yung katangahan ni Amy Marcos na ginawa niyan tungkol sa budget na may pababoy-baboy pa siya? Ito siya yung nag-iisang baboy. Wow naman! 'Di ba? Hanapin ko ba? Wag na. Wait lang. Hanapin natin na mabilis. May nakita lang akong post. Ano yan, direct? Tignan mo si Baba, oh. Ayun, oh. Wow, 7 hours ago. Pasimba-simba pa ang hayop. 'Di ba? Oh. Wait lang, Dito na tayo sa ano niya. Wala mo talaga, eh. Dito tayo. Yan. Saan na yun? Yan, oh. Yan, oh. Yan Wow yung, naman! Wow! Wow! yan yung kagabi na pinakita natin sa inyo. Ang kapal na mukha niya, napalabasin sa tao na siya yung bida, na siya yung nagsasabi ng mga ganito, mga ganyan. Pero, hindi niya ba alam yan? 'Di ba? Ba't pinayagan makalusot? Dumaan na sa inyo yan, eh. Pinag-usapan nyo na yan, eh. 'Di ba? Pinag-usapan nila yan, pinagdesisyonan, tapos ngayon umiiyak siya. Na para bang wala siyang kinalaman dyan, wala siyang kahit anong partisipasyon. Laks din ang tama ni Amy, no? Senate ho yan. Bago mapunta kay President para signan at para final na tingnan, dumadaan sa Senate. Para tignan daw final sa Senate. Wow naman! 'Di ba? Oh, ano daw? Baka may insertion si Amy. Meron nga. Oh. Ang galing-galing naman ni Amy gumawa ng istorya when in fact, kung si Cheese ang number 1 sa insertions, siya naman ay number 3. Easy. Amy, pang number 3 ka pala sa pinakamalaking insertion. Ang tindi mo talagang hayop ka. Mas malaki pa nga ang insertions niya kay former Speaker Martin Romualdez. Ano? Mas malaki pa? Anak ng tambalos-los naman, oo. Easy. Amy naman. Akala ko naman kaya naman pala, eh. Galawan ni Amy, mga sumbongero sa Rapid Tulfo in Action. Yung mga biktima, ay yung mga suspect o yung may mga kasalanan mismo, nagmamadaling pumunta sa Rapid Tulfo in Action, magsusumbong, para palabasing sila yung kinawawa, sila yung bida, sila yung inapi. Pero pagdating sa malalim na investigasyon, sila pala yung mismong may kasalanan. Yung inuunahan yung magreklamo para sila yung magmukhang kawawa. Ending. Wow naman! 'Di ba? Ganon. Fact yan. Hindi yan paghuhusga, Ah. hindi yan panginginsulto. Simpleng, purong impormasyon lamang na dapat alam ng buong sambayanan. Na ang tagal-tagal na niya sa Senado, pero kunwari, hindi niya alam ang kalakaran dito. Kunwari, hindi siya kasali sa problema at hindi siya kasali sa panggagagon ng bansang ito. Natumbok mo. Yan yung gusto kong sabihin sa inyo rin, lalo na sa mga nagdaang vlog natin patungkol kay Amy Marcos. At kahit nga patungkol kay sino pa ba? Sino bang may example natin? Sa mga Duterte, yung pag sila nagsasalita, lagi nilang gustong palabasin sa taong bayan na sila yung hero, na sila yung kinakawawa. Pero sa totoong buhay, sila man talaga yung main character na gumagawa ng katarantaduhan. Wow naman!
Si pinipilit lang nilang i-twist at pagtakpan ng katotohanan gamit ang drama, gamit ang propaganda. Pero pag titignan mong mabuti, yung mga Duterte naman talaga, yung may ginagawa, kagaya ni Sara, kagaya ni Digong, 'di ba? Kagaya ni Pulong, sila naman talaga yung may ginagawang katarantaduhan, 'di ba? Dagdag mo pa si Amy Marcos, todo tanggol, todo bida-bida, pero pag titignan mo talaga, meron din katarantaduhan at isa nga siya doon sa pinakamalaki, pangatlo sa pinakamalaking insertion, Amy Marcos. Boom. 'Di ba? 1 and 2 na yon. Number 3. Ang hilig-hilig mo naman, Manang. Talagang ang hilig-hilig mo manginsulto na bonjing si former Speaker Martin Romualdez. Pero ikaw tong mayaman sana pero mali ang pagkatimpla ng fillers mo. So ano dapat ang tawag sa'yo? Babala. Hindi ka babalo. Babala. Babala, asawa ni Babale. Wow naman! Babala ka dahil dapat binabalaan ang mga tao na hindi ka pakikinggan at hindi ka seseryosohin. Dahil tingnan mo nga naman, ang mukha mo pa lang, refleksyon na hindi sa pagkakamali ng doktor, sa pagturok sa mukha mo. Aray ko. Hoy, grabe, yari ka sa mga fans club ni Amy Marcos, tsaka nung fans club nung Gasoliton director, yari ka, susugurin ka na naman nila, gagawan ka na ng AI na na video. Yari ka, sinabi mo oh. Kundi sa paglabas ng ugali mo mula sa sinalooban mo dahil insecure ka sa kapatid mo. True, I agree ako doon. Insecure talaga si Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Insecure ka na dati-rati pa lang ay siya na talaga ang pinili ng ama ninyo maging presidente at hindi ikaw kahit ikaw ang ate. Ang sakit nun, no? Ang sakit nun. Ni-real to ka mismo, 'di ba? Which is totoo naman talaga. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos ngayon ang noon ang napili ng kanyang ama kaysa naman itong si Amy na siya yung pukpok na pukpok sa larangan ng larangan ng politika, 'di ba? Tapos siya lagi yung nakaharap. Kumbaga si Pangulong Bongbong Marcos nung panahon na 'yon talagang buhay binata 'Di ba? Parang ang sakit nun, no? Ini-expect mo ikaw ang pagkakatiwalaan, ikaw ang iisiping susunod na pangulo o sayapak ng tatay mo pero hindi sa'yo nakita. 'Di ba? Tuloy natin. Insecurity yan. Hindi na dapat nadadamay ang buong Pilipinas sa insecurity mo. Oo nga. Pangalawa, uulitin ko, dapat may kapasidad ka. May kapasidad kang unahin ang bansa bago ang sarili at bago ang sarili mong ambisyon. Kasi ambisyosa ka, pero mali-mali ang ginagawa mo. Ambisyosa ka pa, Amy Marcos. Grabe, dinuduro ka ni Jam Magno. Nako. At pangatlo, final, ayus-ayusin mo naman bago ka mamintas na hindi ka kapintas-pintas. Oo nga. Kasi sa yaman mo ngang yan, you should have gotten a doctor, at least in Hollywood, to fix your face. Aray ko. Wow naman! Wow! Wow! Oo nga naman ang yaman ni Amy Marcos, nakakapagpabalik-balik na sa Amerika, bakit hindi niya paayos na isang one time, big time? Ipapantay mo na Amy yung mukha mo para hindi naman, 'di ba? Pati yung ilong mo, di mawari yan 'Di ba? Kung ano ipapabatak mo, pabatak mo na ng tawag dito, fix na. Wala nang 'Di ba? Ang sakit naman, grabe Sa dami ng pera mo, hindi mo mapaayos yung mukha mo sa pinakamagaling na espesyalista o espiritista na lang kaya. Baka makuha sa tawas. Di ba? Kasi yung baba mo, Aray. at birth naman na yan. Galing ata kay Lacson yan, di ba? Wow naman! Pero, again, tanong. Ah. Hindi fact. Tinatalong ko lang naman. Mas mukha ka kasing Lacson kaysa sa Marcos At the end of the day, huwag kang magtawag ng bonjing kung ikaw mismo mali ang timpla ng enhancements mo.
Aray ko. Parang Sanderford. Wow naman! Nagpaayos na yan, hindi naman talaga kinaya. Grinder lang katapat niya. Grabe naman sa grinder. Hindi naman bakal yung baba nun. Buto yun. Diba? Drake, may limitasyon ng kakayanan ng doktor. Hindi nila kaya ang mag-magic at milagro. O edi tawas na nga ang katapat. Ay may kilala akong magtatawas dito sa Taytay. May magaling dito sa lugar ng sa may San Juan. Wow naman! Ang pangalan niya, si, tawag dito, Mang Freddy. Magaling man tawas yun. Pag nantatawas yun, binabalian ng leeg muna. Direk Freddy, samahan mo sa South Korea. Ay ako, baka mamaya pag dinala ko yun dun, sisihin ako ng mga doktor. Ano ba dinala mo rito? Ha? Pasyente? Anong pasyente? Scrap yan eh. Wow naman! Sabihin sa akin naman doktor na Koreano, Yashikya buya, buya go. Suregya? Sabihin ko. 이거는 친구는 아니야. 이거 그냥 같이 해. 이거는 픽싱이야, 픽싱. 사비는 doktor. 뭐라고? 픽싱? 픽싱 뭐야? 이거는 안 돼. 예, 가라고. 진짜로 이거 픽싱. No. 이거는 안 돼. Scrap ya, scrap. Suregi. Alam mo ibig sabihin? Basura. Ayop doon. Daling ko daw sa Korea. Baka mamaya kasuhan pa ako ng mga doktor doon eh. Dadala pa ako ng basura. Basura ng Pilipinas, dinala ko sa kanila. Mamaya sampahan akong kaso, di ba? Kasi dapat, when you age, Manang, dapat gumaganda ka. Hindi ka pumapangit. Senador ka eh. Diba? Diba? Mayaman. Diba? Bakit naman si Cynthia Villar? Hindi ako agree doon, Jama. Bakit naman si Cynthia Villar? Ang tanda-tanda na. Sabi mo, pag tumatanda, gumaganda. Tapos, may pera naman sila, mayaman, bilyonaryo sila, di ba? Ba't hindi nagawa ni Cynthia di ba? Direct mag-vlog ka about sa Korea. Wala na, dito na ako sa Pilipinas eh. Tuloy tayo. But you are, the older you are now, the pettier you are. So unbecoming of a senator. And somebody that I thankfully did not vote for at the last election. I know maaanghangan talaga yung mga common friends ko na supporters mo. Kung aatakihin nila ako, I don't give a flying. But I just want to share to people, stop calling Amy Marcos babalo. Because she isn't. And she will never be. Kasi uulitin ko, talagang nakakatuwa si Babalo. I have good memories with him. He doesn't lie to people. He is who he is. And he is sincere in making the Filipino people happy. On the other hand, Amy Marcos lies about her own brother, a traitor to the country in that regard. And what makes you all think that she would be a good fit for Sara Duterte? Ginago nga niya kapatid niya for power. Yan pa kayang hindi niya kaano-ano? Correct. Good point, di ba? Sipin nyo, kapatid na gawa niyang tawag dito, wasakin, sirain sa ibang tao. Tapos papartner sa mga Duterte. Darating din ang time pag halimbawa magkakaroon ng katapusan yung kanilang tandem o kung ano mang meron sa kanila. 'Di ba? Maglalaglagan din 'yan at si Amy Marcos mangunguna ng manlaglag 'yan. Wow naman. Tsura pa lang eh. Makalaglag na eh. Baba. Isip-isip Pilipinas. Gamitin natin ang ating mga utak para hindi tayo linlangin dahil sa ating love and loyalty to the wrong people. Nagkakaintindihan po ba tayo? Good morning! Basta kami, alam namin yun. Ewan ko lang yung mga kababayan natin, shit. Mga binata,
Oo nga, oh. Mga pinata ito akin. 'Di ba? Malamig na. Oh. Lami. Sige, Aba, may pahabol pa. Wow naman. Ba't may pahabol pa? Nag-iba ng damit, ha? Oh. dala na sa Wait lang. Sabi ni Len de los Santos, Cynthia Villar? Question mark. Maganit na, direct. Baka mapunit yung Hindi. Hindi lang sa maganit. Kumbaga, di ba, sa balat ng buhaya, sobrang kunat pa nga eh. Kumbaga, mahirap ng pagtahiin, mahirap ng gupitin. Kasi, makunat. Hindi na kaya ba? gusto kong amiga dire. Ay? Busy na sad siya. So gisuot na ako karon kaning dress nga wala na ako masuot for my birthday sa pagtuo akong Palawan. Karon pa na ako siya nasuot na. Wala na lang ako gisuot ang lining, guys. And then this swimsuit is from Daya. Di ba nakita? Ako yung kasama ni Jam dun. Ito yung sombrero ko. Tinan nyo. Ako yun, oh. Oh. Kasama ako nila dyan, eh. Ito yung sombrero. Ayun, oh. Andyan ako, eh. Wow naman. Oo, andyan ako. Ako yung nando sa may bandang ditong kabilang side ni Jam. Oo. Di yun lang nakita, pero andyan ako. Nilagay ko nga yung sombrero ko dyan kasi wala lamesa sa tabi ko, eh. Palagay nga, sabi ko. Wala na lang ako gisuot ang lining, guys. And then this swimsuit is from Daya. This was during her Binibining Pilipinas days. Oh, hindi na involve yan. Huwag na natin yan. So, okay na yan. So, yan mga ka-eksena. Nako, grabe. Yari ka, Jam Magno. Patay ka. Titirahin ka na ng mga DD shit niyan. Titirahin ka na ng mga alipores ni Aimee at ni Sarah. Kaya, be ready. Wow naman. Oo. So, yan mga ka-eksena. Sana makapag-live tayo mamaya ulit. Makakakuha tayo ng sandali o oras para makapag-live. So, sa lahat ng ating mga ka-eksena na nakasubaybay pa rin at nakatutok, maraming salamat. Bago sana kayo lumayas, mag-like muna kayo at mag-share na rin kayo. Okay? At huwag kalimutan din i-subscribe yung second channel natin at suportahan. Ano po? So, mga ka-eksena, pansamantala muna nating puputulin ang ating live stream because meron pa tayong mga gawaing dapat asikasuhin at unahin. So, kita-kits na lang pag makapag-live mamaya. Ito po ang inyong lingkod, Direk Freddy Valera. Maraming salamat sa ating mga moderators, Kabugera, Tech Senadora at Spice Girls. At sa lahat, God bless everyone. Happy weekend. At syempre, enjoy your day and your family time sa inyong mga family. Family nga eh. God bless.